Hi loves! So welcome to the very first vlog here on my YouTube channel, and I thought the best way to kick this off is a get ready with me video, but with a twist. So while I'm doing my thing, I'm going to answer some personal questions so that you can get to know the real me. So, not just the polished version that you see online or on my TikTok account. By the way, I asked ChatGPT to create the questions that I'm going to answer for today. So let's start, shall we? Okay, so let's start with my skin prep. I'm using the Lux Organics Niacinamide line because I have PCOS and lagi ako nagkaka-pimple. So, using this line for more. By the way, this is my skin condition. Again, I have active acne right now. Pero, yung skincare ko sa gabi, iba din. Yung, ano nila, yung Miracle Cleanse. Basta, yung Miracle line for human AHA, BHA, everything, kinamaris. Yun. Tapos, yeah, that's the toner. And then, I also use this Vita C20 yan booster. This, para, yan, for UV. And, for vitamin C. We all know, magandang vitamin C to brighten the skin. Ayan. So, ayun. Let's answer the first question. What is the most vivid memory or childhood memory that I have? Okay, the most vivid childhood memory that I have is yung nananaginip ako before na mayroong babae. Like, ilang taon yun. Sobra. Kasi, growing up, wala akong mama. Wala ko lang mama. Wala, hindi. Hindi ko ako nakilala yung mama ko when I was a child. Yung bagets-bagets pa ako. Kaya, ayun. Parang lagi ako nananaginip. Parang sobrang linaw yun. Hanggang ngayon naalala ko pa rin siya actually. So, saan na yan? Parang it's a very dark place. Tapos parang merong liwanag. Nandun ako sa may liwanag na yun. And then, may lumapit sa akin na babae. Yun, niyakap ako. And she called me Hannah. Yun. Tapos, iba-ibang scene yun. Parang, hindi siya sa ibang panaginip naman. Nandun ako sa dilim. Tapos, tinatawag niya ako. Siya naman yung nasa liwanag. Tapos, tinatawag niya ako. Hana. Yun. Tapos, lalapit siya sa akin. Yayakapin niya ako. Like, the typical mother and child keme na ganun. So, yan. Wait. Ito muna tayo. Serum again. This is the Miracle Repair Luminous Bright. Yun yung lagi kong panaginip. Ilang taon yun? Siguro yun din yung reason kung bakit naniniwala ako sa mga meaning ng mga dreams, na lahat ng dreams natin is merong mga meaning. Kasi dahil dun. And you know what? After nun, parang after ng ilang years, um, ilang taon ba ako nagsimulang managinip? I cannot remember kung ilang taon na akong simulang managinip nun. Pero parang after ng ilang years, bumalik si mama. Bigla siya nag-appear. Poop! Ano. Pero ang eksena namin is hindi siya madilim, pero padilim na, nung dumating siya. Tapos, yun, nandun siya sa kwarto. Nagulat ako one day. Umuwi ako. Yung parang service namin, yung tricycle. Yung service kasi kami ng tricycle nun dati. Sabi, merong surprise sa'yo dun. Tapos may nakita ako pagka ko merong heels na mataas. Tapos, pagkapasok ko ng kwarto, awkward na eh, as in sobrang awkward. Kasi, may babae doon, hindi ko kilala. Hindi ko siya kilala. Tapos, pinalapit ako doon. Tapos yun, parang, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko personally kasi lumaki ako kay Papa. Laking Papa talaga ako. So, ayun. Parang nahinapan nung, hindi ko alam, sabi nila, mama ko daw. Pero parang, hindi siya na-absorb ng utak ko at that moment. Parang ang tagal bago na-absorb ng mama. Actually, dalawa yun. Meron pang isa. Ito, super linaw. Wait, lipat na tayo sa moisturizer. This is the niacinamide line pa din. Ito, super linaw. Hindi ko alam kung natatandaan ko to ng papa ko. Pero kasi, si papa dati, lagi siyang wala. Kasi may negosyo sila dati. Ganun yung Rising Sun. Parang, nag-export ata sila ng mga semi-precious stones. Basta parang ganun. Tapos yun, lagi siyang wala. Tapos pagka umuwi siya dito, meron siyang hobby na, or meron kami laging ginagawa na every Sunday, diba? Alam mo naman yung mga tugtugan dati pagka Sunday, yung mga sinaunang kanta. Kaya medyo mahilig din ako sa mga old songs because of my papa. Siya talaga nag-influence sa akin nun. Tapos, isasayaw niya ako. Yan, isasayaw niya ako. Ako, nakapatong ako sa bed. Tapos, yun, nagsasayaw kami. Yun, tapos,
ang random nito, kasi parang medyo nabubuli-buli ako sa school na wala akong mama. Ito mas bata pa ako nito ha. Parang nag-school na ako, mga kinder ata ako nito. Yun. Tapos, sabi ko yun, tinanong ko siya, sabi ko, Papa, sinong mama ko? Habang nagsasayaw kami nito ah. Alam mo, sobrang hindi ko makakalimutan yung itsura ng papa ko na nastan siya. Parang tumigil siya saglit. Parang siguro hindi niya ina-expect na tatanungin ko siya ng ganun. Tapos, bigla niyang sinabi sa akin, anong mama? Alam mo, natatawa ako ngayon, pero dati, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sabi niya, ito na. Sabi niya, anong mama? Eh, inutot lang kita. Tapos tumawa siya. Yun din niya sa biro. Pero alam mo, ngayon na na-realize ko, naiiyak ako. Joke. Charot. Na-realize ko ngayon, grabe pala yung inano ng papa ko sa akin. Grabe pala yung ganong tanong. Parang ang insensitive ko bilang bata. Pero kasi parang bilang bata rin, iniintindi ko rin yung ano ko na, bakit nga ba wala akong mama? Kasi ang napupunta natin sa mga PTA is wala tita, o katulong, kaya ayun, parang hindi ko rin naman masisisi yung sarili ko na bakit ako nagtanong ng ganun. Yun, yun yung pinaka-vivid na question, na memory ko talaga ng bata ako. Kaya sabi ko, fuck them all. Charot. Uy, cut ko yun. Kakat ko yun. Kaya sabi ko, lahat ng mga api sa papa ko, hindi tayo friends. Kasi I know kung ano yung sacrifices niya for us. He may not be the perfect father, pero girl, grabe yung sakripisyo niya para sa amin ng ate ko. Kaya sobrang mahal na mahal ko yung papa ko. Paglalaban ko talaga yun na, kaya ngayon pag kami nag-ano sa kanya, nagagalit talaga ako. Pero alam mo, sobrang bait ng papa ko na yun. Alam mo yun, pagka ngayon, pagka ano, sasabihin niya na, kaya mo na. Kaso yung anak niya palaban. Yun, ang layo na nung, ang layo, out of topic na, no? Pero yun, okay, next question tayo. Next question na ang dagdag ko. What was your dream job when you were a kid? This is so funny. I don't know. I just find it funny. Kasi yung dream job ko dati is maging artista. Oh my gosh. Siguro kaya ako nag-vlog ngayon para i-heal yung inner child ko. Charot. Hindi ko alam. Pero gusto ko talaga mag-artista noon kasi parang kikay kasi ako. Like, maarte talaga ako. Like, I'm so kikay. Ganyan, ganyan. Mahilig ako mag-inarte, bihis-bihis. Naalala ko noon yung mga heels ng mga tita ko, ganyan. Lagi kong sinusuot. Nakikita nyo. Lagi kong sinusuot yan. Nakikita nyo lang, kok. Ganyan. Gusto ko mag-artista. Tapos, idol na idol ko noon, si Heart. Actually, hanggang ngayon naman, idol ko si Miss Heart. Ganda-ganda nun eh. She's so pretty. She's so yaman. Yes. I aspire to be her dati. Pero hindi ko alam. Shit happened. Ano nangyari? Ante. Yun. Tapos, parang medyo lumaki-laki ako. Parang na-realize ko na, ay, imposible na maging artista tayo. Gusto ko naman maging FA. Sabi ko, I want to travel the world. Kaya gusto kong FA. Sabi ko, gusto ko punta-punta ako ng iba't ibang bansa, ganyan. Punta ako dito. Makikita ko lahat. Ganon. By the way, hindi ko nasabi. The sunscreen that I'm using is Fairy Skin. Guys, ano ko ha, meron akong brand loyalty. Wow. Ang tagal ko nang ginagamit itong Fairy Skin. Nag-try ako ng ibang brand, pero bumabalik pa rin talaga ako sa kanya. By the way, hindi to sponsored. Binili ko yan ang pera ko, kaya ako kaya charot. Hindi, ganda kasi talaga. So, hindi siya yung, for me, wala siya yung stinging feeling. Yung gano'n. Hindi masyado. Meron, pero hindi masyadong nangangagat. Yung gano'n. Gano'n yung feels. So, ayun. Tapos, ayun, FA. Ano pa ba yung sumunod? Wala, FA. Yan. Yan lang talaga yung pinaka-bet na bet ko. I know. Nagustuhan ko rin mag-interior design or architecture. Kasi parang meron din phase sa buhay ko nung parang medyo high school na ako. Yung, I know, elementary pa lang pala. Yung nagdo-drawing ako. Yun. Tapos, ayun, yun yung childhood dream ko. Ay, dream job ko nung bata pa. Next, what's something about your childhood that shaped who you are today? I think, yung ako kasi, growing up, or nung bata ako, rebelde akong bata. So, ayun. Siguro yung nag-shape sa akin is yung mga taong umapi sa pamilya ko. Wow, drama. Umapi. Pero hindi. Oo, ganun ako. Like, sinasabi niya to, ganyan-ganyan.
inaano ko yun, yung parang, ini-internalize ko siya, tapos sabi niya, ganun. Makikita nyo. Yun. Yun. Feeling ko yun. Kasi, as a rebuilding bata, mahilig ako mag-ganun. Tignan nyo lang. Makikita nyo. Parang, ang atake ko noon is ganti ng api. Yun. Kaya, lahat na ng api sa akin, hulo kayo. Hindi, charot. Charot lang. So, pula na tayo sa base. I'm going to use the Skintific Velvet Matte Cushion. I'm using the shade, shade beige. Hindi ko lang, parang dark sa akin to. Dark siya sa akin, pero okay lang, Kebs. Yun. Pero hindi, kidding aside, wala akong salamin. Okay, sorry ha. Sorry pala kasi ang kalat ng video. Hindi siya super organized, but we'll get there. Pero ayun, feeling ko talaga yun. Kasi parang, ano mo yun, sabi ko, diba dark, mali yung shade na nakuha ko. Pero, can I just say, na grabe itong foundation na to. I mean, itong cushion na to. Tingnan nyo yung dark circles ko. Ayan. Oh, ayan. Hindi ko na kailangan ng concealer dito. Sa cushion na to. Iba. Next level ang coverage. Tapos ito, one love lang to ha. Half na agad ng face ko yung nagawa niya. This is medium to full coverage. So, feel free to add another layer kung nakukulangan kayo. But, yeah. At saka, kahit mukhang, kahit super flawless, hindi siya yung nakakatakot. Basta, iba, parang skin-like pa din siya. Yun yung best na, ano ko dito, best description ko. Dito siya, cushion na to. Skin-like pa din siya. Kahit bonggang-bongga yung coverage niya. Yan. Oh, diba? Kita mo yun. Basta, yun na yun. Pero yun nga, as a rebuilding bata, rebelde kasi talaga ako, parang, ako yung tipo na pagka sinabi mo, no, mas gagawin ko yun. No ka dyan. Hindi mo ako mapapasunod ng daan mo ako sa galit. Hindi. Kausapin mo ako. Kung gusto mong tao sa tao, kausapin mo ako. Hindi mo ako maano. At saka, gusto ko rin, ngayon na meron akong anak na, break ko yung cycle na, di ba dati, yung parang sa pamilya na, pagka meron kang ginawang kagaguhan, o kaya meron kang ginawang mali, yung parang buong angkan mo, makakaalam, yung ganun, ayoko nun. Kaya, ngayon sinasabi ko, na, hindi pwede sa akin yung ganun, yung buong pamilya mo alam, ganyan. Gusto ko, yung pamilya ko, we protect each other, ganun. At saka gusto ko yung mga anak ko, confident sila sa akin na, alam mo yun, kahit anong mangyari, meron silang uuwian. Yung ganun na, it's okay to make mistakes, pero at least alam nila na yung mga pagkakamali nila, ganun. I-explain ko pala sa like nila. Yun, na at least alam nila na kahit shit happens, they have me. They have us na family. Kaya ako, as much as possible, ayoko na dinidisclose yung mga problema namin sa ibang tao. Yun. Oh, lalo na sa pamilya kasi minsan, yung pamilya pa yung judger. Let's face it. Sila pa yung number one critic mo. Kaya, hindi. At saka, yun, yung binago ko sa sarili ko is binago ko sa dynamics ng pagpapalaki is yung gusto ko, open sa akin yung mga anak ko. Like, kahit na anong topic, ganyan, pinag-uusapan namin. Kinakausap ko sila. And I give them advice. Kasi, baka mamaya gumawa sila ng sa sobrang takot nila pala, ayaw na nilang mag-open. Yung mga ganun. Ayoko nang ganun. So, gusto ko, pagka meron silang problema, sa akin sila unang nilapit. At least, di ba, parang ako yung safe space nila. Pero hindi spoiled yung mga anak ko. Huwag niyo akong hindi sila spoiled. Hindi sila mga spoiled. Mababait yun. Although may attitude talaga yung babae, pero pati yung lalaki rin naman. Mga tupak-tupak. Pero hindi sila yung masasamang ugali. Pero lahat naman ata ng magulang, ganun yung sinasabi. Pero yun, basta. Ngayon, contour para yung face natin. Wait lang. Next question na tayo, pero wait lang. Pusin mo natin. Guys, nagsasalamin ako kasi malabo yung mata ko. Ha? Huwag kayong judger. Malabo talaga ng mata ko. Ang taas na ng grado ko. Kaya yun. Ingatan ninyo yung mga mata ninyo kasi isa lang yan. Mahirap pag kayo na nasira. Okay, next question. Ay, meron pa.
ano ako, yung bata ako. Nung bata ako, ano ba yan? Parang, yan, kasi medyo kadugtong to nung last question. Nung bata ako, tahimik ako kasi. Like, wala, sa isang tabi lang, gano'n. Tapos mabubuhay ako ng ako lang. Ganun ako. Hindi ako yung, feeling ko, mixture ako ng introvert at saka extrovert. Yun. Feeling ko, I'm a mixture of introvert and extrovert. There are times na parang gusto ko ng crowd, pero most of the time, ayoko. Like, gusto ko ako lang mag-isa. Yun. Tapos, I have, parang yung ano ko sa ibang ano is active. I can see marunong. Ayoko siyang pag-usapan pero yun, active ako dun. I can feel, I can see. Yun. Ano pa? Basta yun. Wait lang, let me finish this. Kailangan natin mag-contour kasi hindi ko alam. I have PCOS kasi. So, kaya, ang hirap talaga mag-lose ng weight. Kasi nga, mayroong explanation kung bakit mataba. Pero hindi seryoso. May PCOS ako. I found out ko lang siya last year. Pero matagal nang parang haka-haka, parang inaano ko na. Matagal ko nang, ano na yun, nararamdaman ko na I have one, that I have PCOS kasi, ano, irregular yung menstruation ko, tapos, ano pa, yung iba, yung parang kahit na hindi ako kumakain, nagda-diet ako, hindi ako pumapayat, yung ganong feeling. Yun, tapos last year, si auntie namin nagpakadakila, nagtatlong job ako. Nagtatlo akong trabaho kasi I'm a VA. Yan. Since 2020, naka-work from home na po ako. Tapos, nag 3 jobs ako. Tapos sa isa kong trabaho, para nag-require ng medical. O ngayon, nagpa-medical ako. Diba? Ganyan. Eh, tinanong, when was your last mens? Girl, hindi ko alam. Inisip ko ngayon, inalala ko, uy, yung huling ano pa, nung umuwi yung client ko dito ng Pilipinas. Kailan pa yun? Ilang buwan nang nakakalipas? 6 months. Almost 7 months. Doon, sabi ko, siguro, hindi ko alam. Hindi ko talaga siya na napapansin na hindi ako nireregla kasi ever since naman, irregular talaga ako kahit noon pa. Parang mag-skip yung 1 buwan, 2 buwan, ganun. Kaya nga sabi nila, swerte ko, nagkaanak ako eh. Yun. Kaya inisip ko na lang din, swerte, na nagkaanak ako. By the way, yung mga judger dyan, lalabas. Ano kasi, teenage mom ako. Yun, maaga po akong nag-anak. Kaya ngayon, yung anak ko, yung tatanda na. Yung isa pa college na, grade 11. Yung isa naman, grade 9. Yun, eye contour yun, guys. Tapos ngayon, proceed tayo. Wait, mag-lip balm ako. This is Freshini. Ito sponsored. Wala mga sponsor dito. Ito binili ko. Yan. Guys, pagka gusto niyo yung lips na may instant color, pagka medyo minsan di naman kayong dito, lipstick, lalayas na kayo. Yun, pwede yun, Freshini. Okay, so for the blush, I'm using MAC Glow Play Blush. Ito yung parang bouncy-bouncy. Yan, this is in shade Heat Index. Wow. Heat Index. Yan. Dito, lalagay ko lang siya dyan. Pugs. Sa akin okay lang. Meron akong blush. Yan, blush blindness ba yun? Yan. Okay lang sa akin na makapal yung blush ko talaga. Kasi parang for me, ito yung unang-unang natatanggal sa aking balat. Yan. Tsaka, mabubura yun mamaya. So, kalma lang kayo. Huwag kayong judger. Ayun. Tapos, ano pa? Ano ang mga na-improve ko ngayong 30 na ako? Hindi ko alam kung ako lang to or what. Pero for me, parang bagay na bagay sa akin yung meme na ano. O yung mga video sa TikTok na yung 20s ka, laban na laban ka. Pagka meron kang kaaway, yung parang talagang todong galit na galit ka, pinaglalaban mo talaga ng todo-todo. Pero now, girl, pagka meron akong kaaway, wala na.
Gusto ko na lang ng katahimikan sa buhay. Yun. Tapos, yun, na-mention ko nga kanina na, ano ko, 'di ba? Parang mixture ng introvert at extrovert. So, nung bata ako, um, meron akong friend. Tahimik din yun, ganda nun. Yun. Pero hindi, yung friends ko dati, hanggang ngayon naman, parang, meron akong friends na, yun, na happy times, happy-happy, ganun yung kaano mo sa kalokohan. Pero meron din akong friend na, yung super trusted ko lang. Yung ganun, na parang, lahat ng problema ko, lahat ng ano, siya. Yan, dalawa lang. Isa nung bata ako, and isa ngayon na matanda na ako. Okay, pusin tayo ng powder since darker yung cushion natin. Dito tayo. This is BLK. Ito yung burning powder nila. I mean, na shade vanilla. Yan. So, meron ako yung parang happy friends. Wow, happy friends. Yun. Tapos, pero meron din ako nung, yun nga, yung parang, I can be the real me. Na parang, etong friend ko na to, confident ako na kahit na anong mangyari. Kahit ilabas ko yung totoong kulay ko, mahal ako nito. Ganon. Tapos, kasi minsan, di ba, parang filtered yung, ako lang ba? Parang filtered yung pakikisama mo. Lalo na kung alam mo na, ay, ganito. Yung parang maingat ka ba? May ganun ako. So, maingat ako sa ibang tao. Parang, basta, yun. Yung isa kong friend, nung bata ako, baka magtaka kayo, oh, bakit wala na siya? Ba't hindi na kayo friends? Sama siguro ng ugali mo. Maarte talaga ako. Aminado ako nun. Pero, malambot naman yung puso ko. Minsan kahit ginagalit na galit na ako, lumalambot naman yung puso ko. Pero, huwag kayo magkakamali na, ano ha, porket mahal ko kayo. Ganyan. Kasi yun talaga, ako, inaamin ko pagkamahal ko, barkada, ganyan. Natanggapin ko yung lahat, tangina bulag ako. Totoo yung sinasabi nila, love is blind. Ako nagpapatunay nun, love is blind. So, ayun, kahit nakikita ko na yung red flags, okay lang. Hindi ko siya aanahin. Pero, pagka, once na makita ko yun, once na ma-realize ko na yung mga red flags, yung parang feeling ko na abuso na yung ginagawa mo, parang hindi na tama to. Matitouch ako bigla sa'yo. Like, nakikita ko siya, pero mag-uusap pa rin tayo, pero on a process na ako of moving on. Tapos mag-work ka na lang one day, parang hindi na ako nag-exist sa buhay mo. Ganun. Ganun. Ganun ako. Tapos yun na nga, balik tayo sa isa kong friend. Isa kong friend, yung bestie-bestie ko nung elementary ako to high school, nawala siya. Unfortunately, masyado siyang nawala sa earth. Yun. Tapos, since super BFF ko nga yun, pinangalan ko yung anak ko sa kanya. Yun. Yung second name ng anak ko, pangalan niya. Ganun ko siya kalab. Yes! Grabe na ang love. Yun. Yun lang. Tapos, ano ba? Wait na, ay nakapag-blush na ako. Eyeshadow muna tayo. Okay, tama na tayo sa mga ganong tanong. Baka maiyak ako. Hindi nyo kakayanin. Next question na tayo. What's something people often get wrong about you? Masungit ako. Masungit ako. Ito, legit to. Kasi parang lahat ng mga, lalo na yung mga friends ko nung college. Kasi meron akong resting bitch face. Yun yung problema sa akin. Meron akong resting bitch face. So, parang, alam mo yun, kahit wala akong ginagawa sa'yo, parang, alam mo yun, parang tinatarayan kita. Pero hindi ako natusungit noon. Parang ganun lang talaga yung itsura ko. Wala naman akong magagawa doon. Mamangitian kita. Pero hindi nga ako, ang problema rin kasi, meron akong resting bitch face. Tapos, may, na ano pa ako, yung, hindi ako yung pala approach. Ay, shadow muna tayo ha. Hindi rin ako kasi yung pala approach na, hi! Kasi nga, di ba, may pagka-introvert ako. So, ayun, yun yung inaano na sa akin. Kaya pagkatanungan, uy, anong first impression mo sa akin? Yun, laging ganun. Laging ganun yung sagot nila. Maldita, taray. Kaya itong mga ito, yung mga bago-bagong friends ko, hindi ko na tinatanong kasi alam ko naman na yung sagot. Maldita, tsaka mataray. Yun yung tingin nila sa akin. Pero, yun, pag nakilala mo ko, hindi. Sobrang opposite. As in, opposite talaga na, hindi, yung sobrang opposite kasi ang daldal ko. Pero, hindi ako nagdadaldal ng
ano lang, dadaldal ako pagka yung komportable ako sa'yo. Pero pagka hindi talaga. Ganun ako. Parang, wala. Yun. Tapos, next question. What's my love language? Ang love language ko po is act of service. Service talaga. Or ano, like, affirmations, yung mga ganun. Wow, affirmations. Basta yung words, ganun, comfort, like, being there as your bestie, as your friend. Ganun. Kasi, syempre, gusto ko, yung friend ko, ganun din sa akin. Kaya, ganun ako sa friends ko. Like, I'm just one call away. If I want to. Ganun. Pero pagka, marami, di ba nga, sabi nila, parang, kung gusto, maraming paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan. Yun. Totoo yun. And, ako na mismo nagsasabi, living proof ako na ganun ako. Pagka, gusto ko, gagawa ko talaga ng paraan. Pero pag ayaw ko, marami akong dahilan. Girl. Okay, what's the weirdest habit that I have? Siguro yung um, habit. Ano bang habit ko? Yung pagka meron akong gusto, aaralin ko siya. Like, halimbawa, katulad yan, baking. Aral akong baking. Gusto ko mag-makeup, gusto ko mag-inarte. Aral ako mag-makeup. Kaya, yung pag-makeup ko, dala to ng YouTube University. Talaga, as in. Sobrang nakafollow ko dati kay Noe May, yung Color is My Weapon, si Michelle B, si Mama Anglutz. Yan, yung mga pinafollow ko dati. Si May Layog. O, diba, ngayon, brand owner na siya. Get ready with me. Siyempre, kailangan meron ako ng, niya, kahit hindi lahat ng collection, at least meron ako ng products niya. Support lang ba? Yun. Ano pa? Next question tayo. Yun lang yung eyeshadow ko. Hindi ako ma-eyeshadow talaga. Okay, so what's one thing that I must do to make or to do every day para ma-feel ko na ako to? Ano nga ba? Wala. Nanonood ako ng TikTok. Tapos parang I keep myself grounded na bitch, wake up. Hindi ka pwedeng maging mahina. Yun. Lagi kong inaano yung mga dreams ko, yung mga goals ko, na ang dami mo pang kailangan Kasi minsan kasi, di ba, parang ang lungkot-lungkot mo, tapos parang feeling mo everything is falling apart. Yung gano'ng feeling. Yun. So, gagawin ko yan. Manonood ako ng mga TikTok videos na yung mga affirmation, self-love, yun, yung mga ganun. Okay, kilay muna tayo. I'm using Detail Cosmetics Super Fine Liner in Affogato since I have a black hair. Ayan. So, yun yung ginagawa ko. Like, nanonood ako ng, okay, papanoorin ko yung mga idol ko. Yan, mga idol kong magaganda online. So, nanonood ako ng mga bahay. Yan, yung mga bahay na magagandang binibenta o kaya yung mga house tour. Ganyan. Para ba na-uplift yung, yung sarili ko, ganun. Kasi gusto ko ngayon, ngayon nga na nag-30 ako, gusto ko yung energy is all positive lang, ganyan. Positive vibes. Ayoko na mag-entertain ng mga negativity sa buhay ko. Yan, tsaka gusto ko yung mga kalma lang. O kaya, yun, i-chat ko yung bestie ko, no? Box, sa success tayo, di ba? Ganun. Ganun lagi. So, igagaslit, sa success tayo, di ba? Ganun. Oo, kasi, sabi ko nga sa kanya, kung sino man ang unang sumakses sa aming dalawa, bibili ng bahay, nagpapagawa ng bahay, tapos, alam mo yun, merong yung bahay namin, magkatabi lang, tapos merong hagdanan, papunta sa bahay ng kabila. Ganun. Ayokong mahiwalay sa kaibigan ko. Like, she keeps me sane. As in, nung mga panahon na super lungkot ko na parang feeling ko lahat ng tao walang nakakaintindi sa akin. Siya lang yung nandyan. Siya yung nandyan sa tabi ko. Not literally na tabi ha, but siya yung kausap ko, ganun. When lahat ng tao na ginudge ako sa mga actions ko,
sa mga pagkakamali ko nun, nandyan siya. Kaya sobrang love na love ko yun, Lord, Diyos ko. At saka, ayun, siya talaga yung parang energy booster ko eh. Parang pagka malungkot ako, box, ganito, mag-usap lang kami yan. Ganun din naman siya. Ganun din ako sa kanya na parang parehas kami, lagi namin na ano yung, ang goal namin is sumakses sa buhay. Yun, yung pinaka-goal namin dalawa, sumakses sa buhay, mabigay yung mga, ano mo yun, yung feeling namin na dapat nararanasan ng anak namin. Ayaw namin maghihirap sila. Gusto namin mag-provide namin yung mga tingin namin dapat na kailangan nila. Ganun. Parang ang dilim, naiinis ako, umaano yung araw, nawawala. Yun. Yun yung ginagawa ko. That's my routine. Imprestahin ang aking bestie. Yes! Wait, next question tayo. Ang gabi ako. So, ayun, pagka out sa umaga, dire-diretso na yan, magluluto ako ng baon nila kuya, pagkain nila kuya, ganun. Kasi si kuya, since grade 11 na siya, kailangan 6:30 latest na alis niya dito sa bahay. Kasi kung hindi malilate siya, kasi mata-traffic na siya. So, kailangan maaga siyang aalis. Kaya, maaga rin dapat yung kilos ko. Ayun, tapos, yun, magluluto, tapos, matutulog. Ayan, kasi antok na ako ng pagkano nila. Minsan kakain muna, minsan pagkagising nakakain, tapos, yun, ligpit-ligpit, mag-film ng video, tapos, after nun, usually mga ganun, minsan mag-workout, yan, usually yan, hapon na. O, di pagkatapos ng lahat ng mga gagawin ko, matutulog na naman ako, tapos papasok na naman sa trabaho, ganun lang. Ganun lang talaga, literal, araw-araw. Yun. Pagka-weekend, usually pagka-weekend Saturday, hindi pa ako kikilos yan, parang, yan yung parang pinaka-pahinga ko, yan yung pinaka-rest day ko, ganun. Tapos, yun, pagka nakapahinga na ako ng Saturday, Sunday ako maglalaba, magluluto, for the batak na naman ng person nun. Okay, contour. I'm using my Get Ready With Me palette. Customized to. Kaya maganda. Yung face card, Emerald. Ito yun. Yun, kasi hindi nga ako lumalabas. Hindi talaga super eventful. Kaya sabi ko nga, pagka mag-vlog, ano yung vlog ko? Hindi mo ako lumalabas. Kaya siguro itong channel na to, aasahan ninyo, unti-unti lang. Siguro laging mga makeup yung mga content nito. I'm warning you guys. Malamang ganun. More on ganito, makeup tutorials, get ready with me, for nothing, mga ganun. Mga ganun yung mga atake. Wait nga. Parang ang dilim ng, wait. Wala, nawawala talaga yung araw. Lapit na lang kaya ako ganyan. Remblend natin tong contour. Tapos, next question na tayo. Wait. Okay. What's one life challenge that completely changed you? Completely changed me? Shit. Parang hindi one. More than one. Pwede ba yun? Hindi kasi parang every season, I have a lot of season in my life. Yun. Ang dami kong pinatay na version ng self ko to be this calm, to be parang para maging mas malaki yung pangunawa ko ba. Yung ganun. I had to face a lot of struggles, ganun. Kasi nga, siguro sabi ng creator natin, maulit kang bata ka, hindi ka makikinig sa isang ano lang, ang tagal na kitang wina-warningan, kailangan ganito. Hindi ka natututo. Yun. Kaya ang dami kong lessons sa life. So, hindi siya one lang. It's more than one, actually. So, blush muna tayo. This is Baked Blush Venus Shade. Ganda na ito. Talagang super glowing ka dito sa blush na to. Okay. Struggles? Ano ba? Dami. Nung namatay si mama, sabi ko, mula noon, kasi maraming issue noon. Sabi ko, I need to be successful. I want to be successful for my papa. Kasi ang dami kong na-realize nun. Parang nung nawala si mama, ang dami kong na-realize. Yung parang lahat ng sacrifices niya, yun. Sabi ko, kailangan ko maging successful kasi para kay papa.
ipaghihigante ko siya, charot. Hindi ko siya ipaghihigante, but alam mo yun, parang I want to give him the best life. Kasi alam ko deserve niya yun. He may not be the perfect father, but he is just the right father for me. Wala akong masasabi sa papa ko, sobrang bait. Lagi yan siya na kahit, alam mo yun, kahit na inaano-ano niya yan siya, hayaan mo yan, tatawanan niya lang yan. Pero ako deep inside, galit na ako, hindi pwede yung ganun. So, ayun, for my papa and for my children, ayoko naman na, alam mo yun, maranasan nila yung hirap ng buhay. Siyempre, hindi tayo papayo. Kaya sabi ko sa inyo, magiging successful ako, makakabili ako ng bahay. Tandaan yan, yayaman ako. Mark my word, wait lang. Isipon ako, pupunasan ko muna. Okay, so next question tayo. Sorry, sinisipon na ako, nag-start na ako maging emotional, char. Pero next question, have you ever had to walk away from something or someone that you love? Yes. Kasi, alam mo yun, parang feeling mo, or nalaman mo na, how will I explain this? Or basta, parang meron akong nalaman na nangyayari behind my back. Hindi siya nangyayari na pero ano, yung parang iba pala siya sa harapan ko at saka iba siya sa likuran ko. Yun. So, I had to walk away. I have to protect my peace, ganyan. Eyeliner, by the way, Vice Cosmetics. Yun, tapos hanggat sa, yun nga, parang, I mean, mahal ko siya, but I have to, kasi, medyo parang toxic na. Bukod sa parang toxic na, yan, meron akong nalaman na, iba pala, iba, akala ko, solid, pero hindi pala. Tapos, yun nga, di ba sabi nila, you deserve what you tolerate, and I refuse to tolerate it. That kind of, lalo na nalaman ko yun. Alam mo, nung una, parang in denial pa ako nung nalaman ko yun, na may ganun. Pero, kasi tinatanong ko yung sarili ko, bakit niya nagawa yun? Bakit niya nasabi yun? Kasi, parang, almost kapatid na yung turing ko sa kanya. Super mahal ko yung taong yun. Parang kapatid na yung turing ko sa kanya. Yung ganun. Pero wala eh. Tsaka napansin ko parang iba. Na parang hindi ganun ka ano ba. Sa ibang friends. Kumbara, yung trato niya sa akin, tsaka trato sa ibang friends, iba. Yung parang pagka ako, parang lahat negative, ganyan-ganyan. Tapos todo trash talk, pagka ako. Pero pagka sa ibang friends, hindi naman siya ganun. Parang, basta iba yung treatment. So, diba, I have to walk away. I have to protect my peace. Actually, dati, merong, itong ganito na, yung parang ano ba, yung setting boundaries, na-appreciate ko yung asawa ng kapatid ng mga papa ng mga bata. Siya yung nag-ano sa akin, yung, parang sa kanya ko na ano yung pagsaset ng mga boundaries talaga. Sa kanya ko natutunan, sa kanya ko na-realize na, ay, oo nga, you don't have to please anybody. Ganun, parang ganun. Kasi dati, may pagka people pleaser ako. Kahit ayoko. Tapos, yun nila, sige, go lang, okay lang. Eh ngayon, hindi na ganun. Pagka sabi kong ayoko. Stay na ako doon na ayoko. Panginoon ko talagang ayoko. Bahala kayo. Isipin nyo naman sa mga ugali ko. Bahala kayo. Basta ayoko. Yun. Okay, so next question. What's one lesson you wish you learned earlier in life? Okay. Medyo mabigat to. What's one lesson that I wish I knew earlier in my life is, sana nakinig ako sa mga magulang ko. Sa lahat ng payo nila. Highlighter na tayo guys sa lahat ng payo nila. Kasi diba, parang meron tayong phase sa buhay natin na parang feeling natin, kalaban natin yung buong mundo. Na parang feeling na ayaw ng mga magulang, ayaw lang ng sumaya. Parang yung, alam mo yun, yung feeling na kontrabida sila sa buhay natin. Pinerge. May gano'n akong phase. So, dapat nakinig ako sa kanila nun.
Edi sana, di ba? Iba yung buhay ko. Ayun, hindi ako nakalagay. Tigas ko yun. Yun. Ano pa ba? More or less, ganun lang naman. Tapos, ayun, matutong sana noon pa, natuto ako mag-set ng boundaries and to speak up kung ano yung mga bagay na ayoko, yung mga bagay na non-negotiable sa akin. Yun. Sana mas meron akong backbone ba. Yung ganun. Kasi nga, dati, sige lang, kahit masama, hindi okay sa akin. Kasi nakikisama. Ganun. Pero hindi siya okay. Parang inaano mo yung peace of mind mo. Yung sarili mo. Yun, na-realize ko ngayon, hindi siya okay. Kaya, hindi na. Pagka ayoko. Ayun. Bali nung sabihin nilang masama ugali ko, okay na yun. Pero at least, di ba, naprotektahan ko yung sarili ko kasi at the end of the day, shit happens, ikaw at ikaw lang din ang pupulot sa sarili mo. Yun. Yun yung na-realize ko. Ikaw at ikaw ang so dapat be kind to yourself. Mas maging kind ka sa sarili mo kaysa mas maging kind ka sa ibang tao. Kasi sino mong babayad ng mga bills mo? Ikaw lang din. Pagka nagkasakit ka, diyan ba lagi yan? Di naman. Magkamali ka, yung mga taong yan, mga pinapahalagahan mo, gaano ka ka-sure na nandyan pa rin sila. So yun, sana noon pa lang nakita ko kung paano mag-identify ng mga genuine na tao versus sa mga happy emirate lang. Yun. Wait, next question. Lapit na tayo matapos, guys. Ang tagal, grabe. Ang bagal kong tumilos. Okay, so next question is, what's your ultimate guilty pleasure food? Sweets po. Yes, nag-aral po ako mag-bake kasi sobrang gustong-gusto ko ng sweets. Mahilig ako sa sweets. Pero ngayon, tinatry ko na siyang iwasan. Because, eyeliner. Kasi nga, may picos ako. So, yun. Tinatry ko na siyang iwasan. Para naman, ewan ko ba? Wala nang ulangot. Sorry. Cut ko yun. Hindi ko alam. Basta, ngayon nag-crave pa rin talaga ako. Grabe. Ang hirap. Ngayon mga first, hirap talaga guys. Ingatan yung sarili niyo, mga babae kayo. Okay, ito na next. Advice ko sa mga kabataan yun. Work hard. Huwag muna kayong maghahanap ng mga jowa. Mag-focus kayo sa sarili niyo. Be rich. Yun yung mga advice ko sa mga kabataan yun. Kasi yung lalaki nandyan lang yan, marami yan dyan sa paligid. Pero yung pera, yung chance na pagka dumating ka sa prime era mo, focus ka lang sa goal. Yun. Okay, next question. Okay, eto. What's the most spontaneous thing that you've ever done? Okay, ito literal na super sponty to. Wait lang. Ina-unbox ko pa yung reply na yung nagagamitin ko ngayon. Gagawa ko pa nga ito ng TikTok review. Wait lang ha. Wait. College. Kasi parang first year college pa lang ako. First year? Oo, paano mga first year? Gusto ko na magpa-tattoo. Kasi, yan naman tayo sa pagiging rebelde ko. Hindi ba maaga nga ako nagkaanak? So parang yun, parang feeling ko, wala akong freedom. Bukod kasi aside doon, hindi nga kasi ako, parang hindi ako mag-express ng sarili ko. So parang, ayun, parang hindi ko nasasabi yung mga bagay na gusto ko, yung mga bagay na ayoko, kaya nagpatattoo ako sa dito, ng feather, freedom, meaning ng freedom, yun. Yung, alam mo ba, yun talaga legit na super spontaneous kasi, girl, break lang yun. Meron akong klase, parang, kasi nag-working student ako noon, tapos, parang kaka-out ko pa lang noon, tapos, diretso na ako ng school. Tapos, sabi nila, wala si prof, ganyan. Tapos, parang nag-aasaran lang kami, ano yan, chick? Sabi ko, ba't ganyan yung kulay ng tattoo mo? Ganyan. Sabi niya, blue yan eh, kaso maitim ako. Sabi ko, taray. Sabi ko, papakita ko sa'yo kung anong kulay dapat talaga yan, chick, tara. Tapos yun, nagpatattoo na ako. Pero fourth year na ako nun. Fourth year college na ako nun. Yung nagpatattoo ako. Parang, yun yung, yung sure na gagraduate na ako. Yun.
Okay, so, yun. I'm going to do my lip off cam kasi medyo kailangan natin ng, ano to, ng medyo close up. Kasi labi yan. Although, kahit na ito yung biggest insecurity ko sa aking buong pagkatao, um, wala. Gusto ko maayos siya. Yan. So, I'll do this off cam, tapos balik ako after ko siyang gawin. Okay? Wait! Alright guys, so I am done putting on my lip tint. So on my lips, I use the Lurch X Vice Cosmetics lip liner in Sugar Kiss. And for the tint, I use the Dior Addict tint in 541. So we are now ready, and I hope you enjoyed getting ready with me and getting to know a little more about me behind the camera. And if you made it this far, kindly comment down a fun fact about you so that I can get to know you as well. And please do not forget to like and subscribe, and I'll see you on my next vlog. Bye bye.